Pagkatapos hihilingin niya lahat ng gusto niya. Fayaqulu lahu, sasabihin sa kanya ng Allah, hal tamannait? Nahiling mo na ba lahat? Sasabihin nung pinakamababang antas sa paraiso, sabi niya, naam. Sabi niya, ya Allah, oo, nahiling ko na lahat. Fayaqulu lahu, sasabihin sa kanya ng Allah, fa inna laka ma tamannaita wa mithlahu ma'ahu. Ibibigay ko sa iyo, sabi ng Allah, yung lahat ng hiniling mo, lahat ng gusto mo, dudublihin ko pa, sabi ng Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos. Ang Diyos na karapat-dapat sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sumakan niya sa kanyang huling sugo ang kapayapaan at ang pagpapala na si Muhammad. Ngayon mga kapatid ay magbabasa na naman tayo ng isang hadith na sahih tungkol naman sa pinakamababang antas ng paraiso. Yung pinakamababa na. Alam natin ang paraiso ay may antas yan. May pinakamataas, may pinakababa. So ano nga ba ang pinakamababang antas ng paraiso? Actually kahit ito lang ang mapasukan ng tao, talagang siya ay masaya na. Pero kinakailangan kapag tayo ay manalangin, hilingin natin sa Allah ang pinakamataas na antas ng paraiso. At yun po ang Al-Firdaus Al-A'la. Yun po yung pinakamataas na antas ng paraiso. Pero ano nga bang pinakamababa na lugar sa paraiso? Pinakamababa na. At wala nang mas mababa pa doon. So, magbabasa tayo ng hadith na sahih. Ito ay hadith na may hadith na napagkasunduan ni Bukhari at ni Muslim at hadith ni Muslim. So, okay. So, ngayon, basahin natin ang hadith na naisalaysay ni Al-Mughira bin Shu'bah radiyallahu anhu. Hadith na naisalaysay ni Al-Mughira na anak ni Shu'bah na kalugdan nawa siya ng Allah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam na isalaysay niya tungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam anna Musa alaihi salam sa'ala rabbahu. Si Musa alaihi salam ay tinanong niya ang kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Si Musa, alam natin, si Moses o si Musa alayhi salam, direkta niyang nakakausap ang Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kinausap ng Allah si Musa ng direkta. Nagtanong si Musa alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano nga ba ang pinakamababa ng antas o lugar sa paraiso? Pinakamababa na. At sinagot siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rajulun yaji'u ba'dama dakhala ahlul jannah al-jannah. Ang pinakamababa na antas ng paraiso ay yaong lalaki kung saan siya ay darating o papasok sa paraiso at lahat ng mga makakapasok sa paraiso ay nakapasok na sila. Kumbaga, siya na yung pinakahuling papasok sa paraiso. Kung titingnan natin, ibig sabihin, galing siya sa impyerno. At siya na ang pinakahuli na papasok sa paraiso. Pero ano ba ang gantimpala? Ano ba ang lugar niya sa paraiso? Kasi pinakamababa na ito eh. Tingnan nga natin kung ano ba yung mapapasukan niyang antas ng paraiso. Papasok siya sa paraiso, siya nang pinakahuli, wala nang susunod pa sa kanya. Fayuqalu lahu, at sasabihin sa kanya, sa araw na yaon, udkhulil jannah, pumasok ka na sa paraiso. At sasabihin ng lalaki, ang nagsabi sa kanya na pumasok ka na sa paraiso, ang Allahu subhanahu wa ta'ala. At sasabihin niya, fayaqulu, Rabbi
kayfa wa qad nazala an-nasu manazilahum. Sabi niya, "O Panginoon ko, o Allah, paano ako papasok? Nakapasok na silang lahat." Sabi niya. Kumbaga, iniisip niya na, sarado na. وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ. Nakapasok na sila at nakuha na nila lahat ng gusto nila. Na bawat isa nakapwesto na, sabi niya. Bawat isa nakapwesto na. Parang nakareserve na lahat. Occupied na lahat, sabi niya. Wala na akong papasukan. Kasi last na siya eh. فَيُقَالُ لَهُ. At sasabihin sa kanya ng Allah, "Atarda an yakuna laka mithlu mulki malakin min muluki dunya?" Gusto mo ba, sabi niya, nais mo ba na magkaroon ng kaharian na kagaya ng paghahari ng isa sa mga hari sa mundo? Gusto mo bang magkaroon ng ganun? Yung naghari sa mundo na kung saan napakarami ng pag-aari. Mayroon siyang mga kotse, mayroon siyang mga asawa, mayroon siyang mga security, mayroon siyang palasyo, mayroon siyang eroplano, mayroon siyang mga ginto. Gusto mo bang magkaroon ng ganun, sabi ng Allah sa kanya? Gusto mo bang magkaroon ng isa sa naghari sa mundo, na pinagharian niya ang mundo? Gusto mo bang magkaroon ng ganung gantimpala? Sasagot yung lalaki, فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبْ. Sabi niya, tinatanggap ko ya Allah. Okay na yun sa akin, sabi niya. Subhanallah. Pinakamababa na yun, ha? Magkakaroon ng isang kaharian. فَيَقُولُ لَهُ. At sasabihin pa sa kanya ng Allah, لَكَذَلِكَ وَمِثْلُهُ. Bibigyan kita, sabi ng Allah, ng kagaya ng paghahari na yun, na may napakadaming kayamanan, at dudublihin ko pa, sabi niya. وَلَكَ مِثْلُهُ. At dudublihin ko pa yun sa iyo. وَلَكَ ذَلِكَ مِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. At dudublihin ko pa ng 2, ng 3, ng 4, hanggat sa sinabi ng Allah sa kanya, ng 5, sabi niya, raditu Rabb, sabi niya, sapat na ya Allah. Biruin mo, yung pag naghari sa mundo, na pinagharian niya ang mundo na lahat ng gusto niyang kainin sa mundo, lahat ng gusto niyang sakyan, barko, eroplano, kotse, bahay, asawa, lahat nakukuha niya. Dudublihin ko sa iyo, sabi ng Allah, 2, 3, 4, 5 beses. Sabi niya, ya Allah, radito ya Rab. Sabi niya, ya Allah, sapat na po ya Allah, sapat na po. Sabi niya, okay na po yun, sabi niya. Subhanallah. Biruin mo, pipigilan lang Allah subhanahu wa ta'ala dahil lahat ibibigay niya. Pinakamababa na yun. Pagkatapos niya sabihin niya, Allah, sapat na po yung 5 doble na. Dudublihin ng 5 ang mundo, okay na ya Allah na meron akong ganung kadami. At sasabihin pa sa kanya ng Allah, hada laka wa 10 amthalihi. Imo-multiply pa, sabi niya, yung meron ka ngayon na 5 times 10. Times 10 pa. Subhanallah. Sabi niya, sapat na ya Allah, dinagdagan pa sa kanya ng Allah. Ganyan ang Allah, ganyan tayo kamahal ng Allah. Pinakamababa na yun. Sabi niya, yung 5 na yan na sapat na sa'yo, i-multiply pa natin ng 10. Hada laka wa 10 amthalihi. At i-multiply pa natin ng 10 dunya yan, 10 kaharian. Hindi pa sapat yun. Dinagdagan pa ng Allah yun. Wala ka mashtahat nafsuka waladdat aynuk. At kung ano ang gusto mong hilingin, kung ano ang nasa puso mo, yung gustong makita ng mata mo, lahat yan, sabi ng Allah, ibibigay ko pa sa'yo. Maliban pa sa 10 kaharian na yan, kung ano pang gusto mong hilingin, ano pang gusto mong makita, sabi ng Allah, hilingin mo na, sabi ng Allah. فَيَقُولُ رَضِيتُ Rabb. Sabi niya, Allah, sapat na talaga. Subhanallah, ganun ang pinakamababang antas ng paraiso. Biruin mo, lahat ng gusto niya, sapat na sa kanya yung isang mundo na kaharian, tapos dinubli pa sa kanya hanggang 10, tapos dinagdagan pa sa kanya ng Allah na lahat ng gusto mo, hilingin mo na. Dinubli pa sa kanya ng Allah. Ito ay hadis na rawahu Muslim. Basahin naman natin yung isang hadis na pinakamababa pang antas ng paraiso. Hadis na naisalaysay ni Ibn Mas'ud. Kalugdan nawa siya ng Allah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu akhira." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na alam ko ang pinakahuling lalabas sa impyerno. Ang pinakahuling lalabas sa impyerno, wa akhira ahlil jannati dukhulan il jannah. Siya rin ang pinakahuling papasok sa paraiso. Yung galing sa impyerno na pinakahuling lalabas sa impyerno, wala nang susunod pa sa kanya, siya rin ang pinakahuling papasok sa paraiso. Sino yun? Anong gantimpala nito? Kasi siya yung pinakahuling papasok sa paraiso eh. Wala nang susunod pa sa kanya. Rajulan yakhruju minan nari habwa. Lalabas siya mula sa impyerno ng gumagapang na lang. Saan siya papunta? Patungo sa paraiso. Gumagapang na lang siya. Fayaqulu Allahu azza wa jal, at sasabihin sa kanya ng Allah, idhab fadkhulil jannah. Pumunta ka na, sabi niya, sa paraiso at pumasok ka na doon. Sabi na, gumagapang siya, pumunta ka na sa paraiso at pumasok ka na doon. Fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a. Pagdating niya doon, ipinapakita sa kanya na para bang napuno na ang paraiso. Wala na bakante. Pagdating niya sa paraiso at gusto niyang pumasok, para bang nakikita niya na wala nang bakante. Occupied na lahat yung paraiso. Fayaqulu, sabi nung lalaking ito na huling papasok sa paraiso, Ya Rabb, wajadtuha mal'a. Ya Allah, yung paraiso puno na. Paano ako papasok? Sabi niya, puno na. Wala na akong lugar doon. Fayaqulu Allahu azza wa jal, sasabihin sa kanya ng Allah, idhab fadkhulil jannah. Sabi niya, pumunta ka doon, sabi niya. Pumasok ka na doon sa paraiso. Fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a. Pagdating niya doon, na habang siya ay gumagapang, sabi niya, Ya Allah, walang bakante, puno na yung paraiso. Fayarji'u fayaqulu, Rabbi wajadtuha mal'a. Ya Allah, paano ako papasok? Puno na yung paraiso. Fayaqulu Allahu azza wa jal, sasabihin naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, idhab fadkhulil jannah. Pumunta ka na doon at pumasok ka na sa paraiso. Faqala, sabihin sa kanya ng Allah, فَإِنَّ لَكَ مِثْلُ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا. At dahil doon, bibigyan kita ng isang malamundo na kapangyarihan, na kaharian, at dudublihin ko pa ng 10 yan, sabi ng Allah. Isang mundo na paghaharian mo, at imumultiply ko pa, sabi ng Allah, ng 10 yan. Sasabihin ng lalaki na huling papasok sa paraiso, ataskharu bi aw tadhaku minni wa antal malik, Ya Allah. Ito actually, pinagtatawanan mo ba ako, Ya Allah, na ikaw ang hari ng lahat ng hari? So dito ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay napangiti. Kasi akala nung lalaki, hindi na siya makakatanggap ng ganun na gantimpala. Kasi siya lang pinakahuling papasok eh. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dhalika adna ahlil jannati manzila. Yan na yung pinakamababa antas ng paraiso. Subhanallah, pinakamababang antas pa yun na? Paano pa kayo yung matataas ang antas ng paraiso? Pinakamababa na yun. Subhanallah, ganyan tayo kamahal ng Allah. At bilang panghuli, ito ay hadis na muttafaqun alayh, na pagkasunduan ni Bukhari at ni Muslim. At ang pinakahuling hadis na babasahin ko sa inyo, hadis na marawahu Muslim, na isalaysay ni Abu Hurairah radiyallahu anhu. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna adna mak'adi ahadikum minal jannati an yaqula lahu, ang pinakamababang antas ng paraiso. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamababa sa inyo na makakapasok sa paraiso, pinakamababa ang kanyang pag-aari sa paraiso, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nasasabihin sa kanya, yung tao na yan, yan ang pinakamababa na, wala nang mas mababa pa sa kanya. Anong sasabihin sa kanya ng Allah? Tamanna, fayatamanna, wayatamanna. Sasabihin sa kanya ng Allah, yung pinakamababa na yan, sabi niya, humiling ka, lahat ng gusto mo, sabi ng Allah, hilingin mo na. Biruin mo, pinakamababang antas ng paraiso yun. Hilingin mo na. O sino pa ba sa atin ng hindi maubos ang hiling? Sulat mo na lahat.
Fayatamanna wa yatamanna. Pagkatapos hihilingin niya lahat ng gusto niya. Fayaqulu lahu, sasabihin sa kanya ng Allah, hal tamannait? Nahiling mo na ba lahat? Sasabihin nung pinakamababang antas sa paraiso, sabi niya, naam. Sabi niya, ya Allah, oo, nahiling ko na lahat. Fayaqulu lahu, sasabihin sa kanya ng Allah, fa inna laka ma tamannaita wa mithlahu ma'ahu. Ibibigay ko sa iyo, sabi ng Allah, yung lahat ng hiniling mo, lahat ng gusto mo, dudublihin ko pa, sabi ng Allah. Wa mithlahu ma'ahu. Kung ano yung hiniling mo na yan, na kumbaga talagang wala ka ng hiniling, nandyan na lahat, dudublihin ko pa, sabi ng Allah. Subhanallah. Rawahu Muslim. Ganun tayo kamahal ng Allah. So, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin natin lahat ng magagawa natin mula sa pagsunod sa Kanya at pag-iwas sa lahat ng Kanyang ipinagbawal. Biruin nyo, napakababang antas na paraiso. Tapos, hindi man lang tayo gagawa ng isang mabuti para sa Allah, para sa sarili natin. Ang lahat ng pagsamba ay para sa atin yan. Hindi yan kailangan ng Allah. Tayo ang nangangailangan ng Kanyang awa, ng Kanyang patawad. Kaya, sambahin natin siya para makamit natin ang paraiso. Hilingin natin ang pinakamataas. Huwag nating sabihin na okay lang may impyerno ako. Bakit? Sino ba sa atin ang nais na may impyerno muna? So, basahin ko muna yung mga comment. So, waalaikumsalam kay Sister Tarhata, waalaikumsalam kay Sister Sheba, ganun din po. Kay Sarifa Kabunsuan, waalaikumsalam. At, okay, sino pa ba yung nag-comment dito? Assalamualaikum, waalaikumsalam. So, wala na. So, abangan po ninyo mga kapatid ang mga susunod na mga hadith na babanggitin natin na makakapagdagdag sa ating pananampalataya, makapagpapalakas sa ating takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياء